ating mga Biblia sa Genesis chapter 19, magmula sa verse 23 hanggang sa matapos po ang buong chapter. Genesis chapter 19, verses 23 hanggang 38. Verse 23, ang araw ay sumikat na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. At buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Kinaumagahan, si Abraham ay maagang nagtungo sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. Siya ay tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng libis. At kanyang nakita ng usok ng lupain ay tumataas na parang usok ng isang hurno. At nangyari, nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod ng libis, naalala ng Diyos si Abraham at inilabas si Lot nang gunawin ang mga lungsod na tinitirhan niya. Verse 30, umahon si Lot papalabas sa Zoar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae sapagkat siya'y takot na tumira sa Zoar. Siya'y tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yon at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. Hindi nalaman ng ama na nang siya'y mahiga ni nang siya'y bumangon. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, tignan mo, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin siya ng alak sa gabing ito, pumasok ka at sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yon, tumindig ang bunso at sumiping sa ama. Hindi nalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y bumangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Nanganak ang panganay na isang lalaki na tinawag sa pangalang Moab na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki na tinawag sa pangalang Benami na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng wisdom, Panginoon, ng insights patungkol sa iyong mga salita. Fully dependent kami, Panginoon, sa iyong Holy Spirit na siyang nagpapalinaw sa iyong mga salita sa aming mga kaisipan at siya rin ang bumabago sa amin, sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang iyong mercy at grace sa amin. Hindi kami deserving at hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili, Panginoon. Ikaw lamang ang makakagawa nito sa amin para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen.
Amen. Kung merong isang katotohanan sa salita ng Panginoon na nire-reject ng mga unbelievers, ito ay ang paghatol ng Panginoon sa kasalanan. Ito ring katotohanan ito na prone nating pabayaan, i-neglect tayong mga mananampalataya. Napaka-importante po ng katotohanan ito na hahatulan ng Panginoon ang kasalanan. The wages of sin is death. Ayon sa ating Panginoong Yesus, sa Genesis lamang, merong 2 warnings ang Panginoon patungkol sa final judgment. Ang Noah's flood at ang pagkasira ng Sodom at Gomorrah. Sa Luke chapter 17, verses 28 to 32, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang Genesis chapter 19 ay naglalaman ng general reminder sa huling paghatol ng Panginoon sa kasalanan. At binibigyan din tayo ng specific example na dapat nating iwasan sa kung papaano tayo tutugon sa paghatol ng Panginoon. Ito ang asawa ni Lot. Sa Genesis chapter 18, bumisita ang Panginoon kay Abraham na dala ang balitang hahatulan ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah dahil sa lubhang kasamaan nito. Inutusan ng Panginoon ang kanyang 2 anghel upang iligtas si Lot at dinala po ng mga anghel si Lot sa isang lugar sa labas ng Sodoma. Pagkasikat ng araw, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy. Ito ay isang mahalagang warning ng Panginoon sa mga taong hinahamak o iniisip na walang paghatol ang Panginoon sa kasalanan. Sa Matthew chapter 10, verse 15, sinabi ng Panginoong Yesus sa mga syudad na tumanggi na manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, magiging mas mabigat ang paghatol niya sa kanila kesa sa Sodoma at Gomorrah. Ang asupre at apoy na pinaulan ng Panginoon sa Sodoma ay nagbibigay ng paalala sa atin ng paghihirap na mararanasan ng mga taong hindi mananampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Sa Hebreo chapter 10 verse 31, isang kakilakilabot na bagay, nakakatakot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Makikita po natin sa paghatol ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah na ito po ay biglaan. Pagkalabas ng mga anghel kay Lot mula sa Sodoma, pinaulan po kaagad-agad ng Panginoon ng asupre at apoy ang lugar. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbibigay ng warning ng Panginoon, pagpapasensya ng Panginoon sa kanila, biglang hinatulan ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah. Kapag ang Panginoon ay nagtitiis dahil gusto niyang bigyan ng panahon ang mga taong makasalanan na manampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan,
pinipigilan niya ang kanyang paghatol upang bigyan ng panahon ang mga hindi mananampalataya na lumapit kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Sinasabi sa atin na darating ang time na mauubos ang pasensya ng Panginoon at bigla na lang darating ang paghatol ng Panginoon sa atin na makasalanan. Ang tanong, hindi ba dapat magbigay muna ng last-minute warning ang Panginoon bago niya hatulan ang buong mundo sa kasalanan? Walang obligasyon ang Panginoon na gawin ito, pero nagbibigay ang Panginoon ng maraming warnings sa atin. Ang paghatol ng Panginoon sa buong mundo sa pamamagitan ng baha sa panahon po ni Noah, ang paghatol ng Panginoon sa Sodoma at Gomora na sinasabi po sa atin na siguradong darating ang paghatol ng Panginoon sa buong mundo. At kapag dumating ito, ito ay biglaan. Sa kwento ng mayaman at si Lazarus, nung nasa impyerno na ang mayaman, humingi siya ng permission kay Abraham na utusan si Lazaro na puntahan ang kanyang mga kapatid upang sabihan sila na tunay nga na merong impyerno upang sila ay manampalataya kay Jesus at hindi na sila mapahamak sa impyerno. Ang sabi ni Abraham, nandyan ang Old Testament na sulat ni Moses, sulat ng mga propeta upang bigyan sila ng warning. At pinipilit pa rin ng mayaman na nasa impyerno. Kung merong isang taong namatay at muling nabuhay, makikinig sila, makikinig ang aking mga kapatid at sila ay mananampalataya kay Jesus. Ang sabi ni Abraham, kung hindi sila makinig kay Moses, kung hindi sila maniwala sa mga sinulat ni Moses patungkol sa warning ng final judgment, hindi rin sila makikinig sa isang taong nanggaling mula sa mga patay. Ang sinasabi sa atin, sapat ang Word of God, sapat ang Old Testament na binibigyan tayo ng warning ng Panginoon kung papaanong hinatulan niya ang Sodoma at Gomora. Sinasabi sa atin na merong final judgment ang Panginoon sa buong mundo sa kasalanan. Sinasabi rin sa atin ang paghatol ng Panginoon ay kompleto. Hindi lang ito biglaan, kundi kompleto. Sa verse 25, ginunaw niya ang mga lunsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lunsod at ang tumutubo sa lupa. Lahat ng tao sa Sodoma at Gomora ay namatay maliban kay Lot at sa kanyang immediate family. Ito ang temptation sa atin, especially sa mga hindi mananampalataya. Naniniwala sila na merong final judgment, pero yun ay para sa iba, hindi para sa kanila. Sa Roma chapter 2 verse 12, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din hahatulan. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, lahat ng mga tao, relihiyoso man o hindi relihiyoso, maraming alam man sa salita ng Panginoon o wala mang alam sa salita ng Panginoon, lahat ng mga taong hindi nanampalataya kay Jesus ay hahatulan ng Diyos at dadalhin niya sa kapahamakan.
Si Jonathan Edwards ang nakaisip ng ganitong idea na ang paghatol ng Panginoon sa Sodoma at Gomora, kung ikukumpara natin sa impyerno, ang sinasabi niya, ang apoy at asupre sa Sodoma at Gomora parang litrato lang, parang painting lang, at ang totoong apoy at asupre ay ang impyerno. Ganito po kabigat ang pagpaparusa ng Panginoon. At kung titignan natin, ang sabi niya sa Bible, kapag inilalarawan ang impyerno, gumagamit po ang Biblia ng maraming anyo. Halimbawa, sasabihin na blackness of darkness, never dying worm, furnace of fire, lake of fire and brimstone, at iba pa. Ang dahilan, ang sabi ni Jonathan Edwards, hindi kasi kayang i-describe ng iisang anyo lamang ang misery na mararanasan ng mga taong hindi mananampalataya kay Jesus. Hindi kayang ilarawan ang bigat ng impyerno sa pamamagitan lamang ng iisang anyo. Ang nakakatakot sa impyerno ay ang Panginoon mismo ang nagpapalakad nito. Ang Panginoon mismo ang nagpaparusa sa impyerno, sa kung papaanong ang Panginoon ang nagpadala ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora. Kaya walang sino man na taong makasalanan na hindi nanampalataya kay Jesus ang makakatakas. At ang tanging paraan lamang ay ang pananampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Naranasan ng ating Panginoong Jesus ang impyerno sa krus upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, impyerno. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung ikaw ay hindi mananampalataya kay Jesus, huwag mong gayahin ang ginawa ng asawa ni Lot. Inutusan sila ng anghel ng Panginoon na huwag lilingon at mabilis na lisanin ang Sodoma at pumunta sa kabilang bayan. Actually, sa ating pag-aaral, nakita natin na ayaw nilang umalis sa Sodoma, hinila lang sila ng mga anghel. Subalit, ang asawa ni Lot, sa verse 26, ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Alam po natin na hindi siya mananampalataya. Pero ang kanyang paglingon ay hindi lang simpleng tumalikod siya, hindi. Ang ibig sabihin po, bumalik siya sa Sodoma. Hindi niya maiwan ang kanyang kayamanan, kaya siya po ay nahatulan. Ang ibig sabihin, hindi siya sumunod sa utos ng mga anghel sa kanya. Sa iyo na hindi mananampalataya kay Jesus, huwag mong talikuran ang Panginoong Yesus na siya lamang ang nakasunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos na hindi mo kayang sundin ng perpekto. Siya lamang ang namatay sa krus upang magbayad ng lubusan sa kasalanan bilang kahalili. Upang kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ikaw ay makakaligtas mula sa kapahamakan dahil inako na ng Panginoong Yesus ang impyerno nung siya'y namatay sa krus. At ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ibaba mo ang iyong sarili at itataas ka ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, sa verses 27
and 28, kinaumagahan, si Abraham ay maagang nagtungo sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon, kung saan niya nakausap ang Panginoon. Siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng Libis. At kanyang nakita ang usok ng lupain ay tumataas na parang usok ng isang hurno. Nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral sa chapter 18 kung papaanong nakipagbuno si Abraham sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Nag-intercede si Abraham para sa mga makasalanan sa Sodoma at Gomora. At dumating sila sa agreement na kung meron lamang 10 matutuwid sa lugar na iyon, ay ililigtas ng Panginoon ang lahat ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Pumayag ang Panginoon sa panalangin ni Abraham. Hindi mahirap sabihin na habang tinitignan ni Abraham ang usok na nanggagaling sa Sodoma at Gomora dahil nakikita niya ngayon na hinatulan na ng Panginoon ang lugar na iyon, hindi po mahirap isipin na si Abraham ay nababahala at nalulungkot, lubhang nalulungkot dahil nakikita niya na hinatulan ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Mali para sa ating mga Kristiyano na maging masaya para sa mga hindi mananampalataya na dahil tayo ay ligtas at sila ay papunta sa impyerno, ay maging masaya tayo para sa kanila. Hindi ganyan ang makikita po natin kay Abraham, na posible ay umaasa na sana nakahanap ng 10 matuwid ang Panginoon sa lugar ng Sodoma at Gomora upang pigilin ng Panginoon ang kanyang paghatol. O kaya sana hindi ganun kabigat ang paghatol ng Panginoon sa kanila. Dahil alam natin, especially tayo mga mananampalataya, na nakakatakot at lubhang mabigat ang mahulog sa kamay ng Panginoon na buhay, tama lamang na hindi tayo maging masaya sa kaparusahan na naghihintay sa mga hindi mananampalataya. Ang Panginoong Hesus mismo, nung siya ay nakapako sa krus, sinabi niya sa mga tormentors niya, Ama, patawarin mo sila. Ganon din kay Stephen, ang sabi niya sa Panginoon sa kanyang panalangin, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Ang pagkalungkot at takot natin sa kaparusahan na naghihintay sa mga hindi mananampalataya ang magtutulak sa atin upang maging masipag, maging matyaga tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sinasabi sa atin na ang ating mga kamag-anak, ang mahal natin sa buhay, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan na hindi mananampalataya, sila po ay papunta sa impyerno dahil yon ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Sila po ay papunta sa matinding kapahamakan. At ang tanging paraan upang sila po ay maligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At sila po ay makakapanampalataya kung maririnig nila ang mabuting balita. At sino ang maghahatid ng mabuting balita sa kanila kung hindi po tayo na nanampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya bilang isang iglesia, kailangan tayong magpatuloy na ipinapahayag natin ang mabuting balita. Papunta sa kapahamakan ang maraming tao. Hindi po pwede na wala tayong ginagawa at wala tayong pakialam.
Habang pinapabanal ng Panginoon ang ating iglesia, kasama dito ay dapat mas lalo tayong maging masipag at matyaga sa pagpapahayag ng mabuting balita. At isang malaking encouragement sa atin na ang Panginoon po ay nakikinig sa ating mga panalangin. Sa verse 29, at nangyari nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod ng libis, naalala ng Diyos si Abraham. At inilabas si Lot nang gunawin ang mga lunsod na tinirahan niya. Ang pagliligtas ng Panginoon kay Lot at kanyang pamilya ay tugon ng Panginoon sa substance ng panalangin ni Abraham, na iligtas ng Panginoon ang mga matutuwid. Kaya naman, dahil tumutugon ang Panginoon sa panalangin, at ang panalangin ang ginagamit na instrumento ng Panginoon upang iligtas ang mga hindi mananampalataya, sinasabi sa atin, individually, ipag-pray natin at huwag tayong titigil na ipag-pray ang mga taong mahal natin na wala pa sa ating Panginoong Yesus. Ang mga taong nilalapit ng Panginoon sa atin, ang mga taong kamag-anak natin. Huwag tayong titigil sa panalangin. At bilang isang iglesia, palaging kasama sa ating panalangin na i-bless ng Panginoon ang mga ginagawa nating Bible studies dahil importante na tayo po ay nananalangin. Ito ang ginagamit na instrumento ng Panginoon. Tumutugon siya sa panalangin. At habang tayo po ay nagiging masipag sa pagpapahayag ng mabuting balita, nagiging masipag din tayo na lumapit sa Panginoon sa panalangin na i-bless niya ang kanyang mga salita na ating ipinapahayag. Sa pagpapatuloy natin, pagkatapos makalabas ni Lot at ng kanyang dalawang anak at nakapunta sa isang maliit na bayan na ang pangalan ay Zoar, agad-agad na pinaulan ng asupre at apoy ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Dahil sa takot, hindi kayang magtiwala ni Lot sa pangakong protection ng mga angels. Kaya sa verse 30, umahon si Lot, papalabas sa Zoar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sapagkat siya'y takot na tumira sa Zoar. Siya'y tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Ang kasunod na nangyari ay isa sa nakakahiyang kasalanan na naisulat sa Bible. Ang pagsisiping ni Lot at ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng pagwasak ng Panginoon sa Sodoma at Gomora, naisip ng dalawang anak ni Lot. At sinabi ng panganay na bunso sa verse 31, ang ating ama ay matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Hindi po totoo ang kanilang iniisip. Ang winasak lang ng Panginoon ay ang Sodoma at Gomora, hindi po ang buong mundo. Kung gusto nilang makahanap ng mapapangasawa, ay pwede naman silang bumalik kay Abraham at sa covenant people ng Panginoon. Pero dahil sa makasalanang kaisipan na nakuha nila sa Sodoma, nakita nila rin sa kanilang ama, ganito po ang kanilang naisip na plano. Lalasingin nila ang kanilang ama. At sila po ay sisiping sa kanilang ama. Una ang panganay, susunod na gabi ay ang bunso. At parehas na nabuntis ang dalawang anak na babae ni Lot.
Ang sin of incest ay severely condemned sa Bible na iniutusan ang mga ama at anak na lalaki na tratuhin ang kanilang anak na babae at kapatid na babae in a pure manner. Sa Leviticus 18, kinokondem ang lahat ng klase ng sexual intercourse within family relations. Alam niyo po ba kung kanino nakuha ng mga anak ni Lot ang ganitong kaisipan? Ang sipingan nila ang kanilang ama upang sila ay magkaanak? Hindi ba kay Lot din nanggaling ang ganitong kaisipan? I-analyze po natin. 2 Peter chapter 2, verses 7 and 8. Dinescribe ni Apostol Pedro si Lot at ang kanyang struggle na nararamdaman. Verse 7, at kung papaanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng mga sasama, sapagkat ang matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw, ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Sinasabi sa atin ni Pedro na deep within daw si Lot. Alam natin si Lot ay Kristiyano, do siya ay makamundo. Deep within daw siya ay nag-struggle at nahihirapan sa nakikita niyang kahalayan sa kanyang paligid, sa iba't ibang sexual sins na nakikita niya sa lugar sa Sodoma. Nahihirapan ang kanyang looban. Pero alam din natin na sa panlabas niyang buhay, hindi siya nagsasalita laban sa kasalanan sa Sodoma at Gomora, laban sa mga sexual sins na nakikita niya. Hindi man ginagawa ni Lot ang mga kasalanang ito, pero makikita po natin tikom ang kanyang bibig. At para bang wala na lang siyang nakikita. Pero deep within, siya ay nahihirapan. Ang tanong sa atin, bakit hindi siya nagsasalita laban sa maraming sexual sin sa kanyang paligid? Dahil kung siya po ay magsasalita laban sa kasalanan, hindi siya magiging popular. Hindi ba nakita natin sa Genesis 19 verse 1, nakaupo na siya sa gate ng Sodoma. Ang ibig sabihin, mataas na ang kanyang posisyon. Mayaman na si Lot. Kung siya ay magsasalita laban sa kasalanan, hindi siya magiging popular at mape-persecute siya. Makikita natin ang deceit, ang hypocrisy. Deep within, hindi siya nag-agree, pero sa panlabas, tinatawanan na lang niya at para bang walang kasalanan siyang nakikita at nakikita yon ng kanyang mga anak. Nakikita ng mga anak ang panlaloko, ang pagpapanggap ng kanilang ama. Hindi rin makalimutan ng mga anak ni Lot ang ginawa ng kanilang ama. Hindi ba nung tumuloy ang mga angel sa bahay ni Lot at bigla-bigla lahat ng mga kalalakihan sa Sodoma ay pumunta sa bahay ni Lot. Gusto nilang makasiping ang mga dalawang lalaki na bisita ni Lot. Ito yung mga lalaki sa Sodoma, ito yung tinatawag natin ngayon tomboy, na gusto nilang makasiping ang kapwa nila lalaki. At ano ang naisip na solusyon ni Lot? Di ba lumabas siya ng bahay, kinausap niya ang mga kalalakihan. Ang sabi niya, huwag niyong galawin ang aking mga bisita. Ibibigay ko na lang sa inyo ang aking dalawang anak na babae. At gawin niyo sa kanila ang lahat ng gusto niyong gawin. Huwag niyo lang galawin ang aking mga bisita. Nakita ng mga anak ni Lot ang betrayal na para kay Lot mas mahalaga na proteksyonan niya ang kanyang mga bisita kesa
proteksyonan ang kanyang mga anak. Hindi ba ito ang makikita natin ngayon sa mga anak ni Lot? Gusto nilang magkaanak. Ang naisip nila, sisipingan nila ang kanilang ama at hindi nila ito sasabihin sa kanya. Kaya nga pinainom ng alak. Hindi ba yan ang panloloko din na nakita nila sa kanilang ama? Ang paraan din nila ay kamukha ng kanilang ama na willing na i-sacrifice ni Lot ang virginity, ang kanyang mga anak, alang-alang sa kanyang mga bisita. Gustong magkaanak ng kanyang mga anak ni Lot. Ang pinili nilang paraan ay ang masamang paraan, ang pagsiping sa kanilang ama. Natanim kay Lot ang mga kasalanan sa Sodoma. At bilang bunga, na itanim din ni Lot sa puso ng kanyang mga anak ang Sodoma. Sinasabi sa atin na mga magulang, sa kung papaano tayo mamuhay, tama man o mali, nakikita yan ng ating mga anak at kinokopya nila tayo. Pati ang pagpapanggap natin na sinasabi natin sa kanila na mahal natin ang Panginoon at priority natin ang Panginoon, pero taliwas naman ang nakikita sa ating mga buhay. Mas pinaniniwalaan nila kung ano ang nakikita nila sa ating buhay kesa sa kung ano ang sinasabi natin sa kanila. Sa kung papaano tayo gumagawa ng maraming decisions sa ating buhay, tinuturuan natin o sinasabi natin sa ating mga anak, ano ba ang importante sa atin? Ano ba ang priority natin bilang mga mananampalataya? At hindi man natin ito napapansin na itatanim ito sa ating mga anak. Sinasabi din sa atin kung papaano natin protektahan ang ating mga anak at ang ating mga sarili din laban sa nagkakalat na sexual sins at sexual materials sa internet, sa social media. Alam niyo po, especially ngayon, na sa cellphone lang, pwedeng nating ma-access ang buong mundo gamit ang internet sa pamamagitan lang ng ating cellphone. Social media na loaded ng maraming sexual materials, loaded ng maraming sexual sins. Ang tanong sa atin, tayong mga mananampalataya, lalaki at babae, binabantayan ba natin ang ating sarili laban sa kasalanang ito? Na every time na tumitingin tayo sa ating social media, sa ating Facebook, sa ating cellphone, aware ba tayo na maraming temptations dyan? Aware ba tayo na ini-expose natin ang ating sarili sa maraming temptations? O okay lang? Wala tayong pakialam. Talagang ini-expose natin ang ating sarili sa maraming sexual temptations. Ang tanong sa atin, tayong mga magulang, binabantayan ba natin ang ating mga anak? Alam ba natin na kung ano yung tinitignan nila sa kanilang mga cellphones? O bahala na siya, ang importante, hindi tayo inaabala. Kung ano ang tignan niya dyan, bahala siya. Ginaguide ba natin sila sa kung papaano nila gamitin ng tama ang kanilang cellphone? Kung ano ang dapat nilang tignan at hindi dapat tignan sa kanilang panonood ng TV? Ginaguide ba natin sila?
balita ngayon ang biglaang pagtaas po ng HIV cases sa ating bansa. Ang sabi ng DOH, magmula January hanggang April 2025, 6,703 ang infected na naitalang HIV cases sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, araw-araw merong 56 na bagong cases ng HIV. At ang sabi, base po sa DOH, edad 15 hanggang 25 years old na biktima ng HIV ang tumaas ng 500%. Edad 15 hanggang 25. Merong isang sinabing case, sa Palawan daw, merong isang bata, edad 12 years old, nagkaroon ng HIV dahil sa sexual intercourse. At base po sa information na binigay ng DOH, 83% daw ng mga cases ng HIV ay dahil sa pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. At ang isang reason kung bakit maraming mga bata ngayon ang infected ng HIV ay dahil daw sa exposure ng mga bata sa madalaswang material sa internet. Meron silang access sa mga dating app. Ito ang sinasabing dahilan kung bakit karamihan ng mga biktima ngayon ay mga bata. Mga bata. Hindi man kailangang umalis ng ating mga anak sa bahay upang ma-expose sila sa mundo. Hindi po kailangan yun. Hindi nila kailangan pumunta ng sinehan upang manood ng malalaswang movies. Hindi na kailangan. O kaya pumunta sa mga bar upang makakita ng mga bayarang babae o malalaswang gawain. Alam niyo po, hindi na kailangan ngayon ang ganyan. Sa bahay lang, basta meron kang cellphone, magkakaroon ka ng access sa lahat ng mga yan. Cellphone lang. Cellphone lang. Merong naikwento ang PDEA, ang doktor ng mga bata, meron daw siyang isang case na 12 years old at ang doktor po na siya. Meron daw isang 12 years old na nilapit sa kanya, meron daw ipinasok na object ang babaeng ito na 12 years old sa kanyang ari. At dahil hindi mailabas yung object na yon, dinala sa hospital. At kinukwento ng doktor, nalulungkot daw ang magulang at nagtataka. Hindi naman lumalabas ng bahay ang anak ko, saan niya natutunan ng ganito? Alam natin ang sagot. Sa cellphone, sa internet. 12 years old. Ang tanong sa atin, sa mga magulang, sa ating mga magulang, kumusta ang mga anak natin? Alam niyo po ba kung ano ang tinitingnan nila sa kanilang mga cellphone? Binabantayan po ba natin o nililimit ba natin ang kanilang paggamit ng internet, ng social media? Tinuturuan ba natin sila? Ginaguide ba natin sa kung paano gamitin ng tama? Merong mabuting gamit ang internet. Pero kailangan nating gamitin ng tama kasi marami ding maling at hindi tama sa internet. Kaya kailangan tayong maging maingat. At tayo rin, tayong mga mananampalataya, especially ang mga men. Alam niyo po ba, tayong mga men, hindi tayo, ang temptation sa atin, alam niyo po ba, sa mata lang. Sa mata, hindi po kamukha ng mga babae. Ang mga lalaki, natitempt sa mata lang. Kapag meron kang nakitang malaswang letrato sa Facebook mo, alam niyo po ba,
doon pa lang natitempt na tayo. At kung gusto nating maging pure ang ating mind, ang isang babantayan natin ay ang ating mata. Ang pagtingin natin sa ating social media account, ang paggamit natin ng ating cellphone. Kung gusto natin maging banal. Dahil napakaraming temptation sa cellphone lamang, sa social media lamang. Isang warning sa atin. Kapag gumagamit tayo ng Facebook, tumitingin sa internet, huwag niyong isipin na safe tayo. Hindi. Huwag niyong isipin na neutral ang ating Facebook. Hindi. Maraming mga temptations dyan na kapag nakita mo lang, matitempt ka na mag-isip ng masama. At doon ang pinagmumula ng maraming sexual sins, fornications, adultery, dahil sa nakikita natin. At kung ilimit lang natin yon, i-controlin lang natin yon, especially sa ating anak, alam niyo po ba, malaki na ang naitulong natin sa ating mga anak. Bilang isang iglesia, kailangan po sa church malaman ng mga bata ang ganitong mga sexual sins na nakikita nila na kinokondemn ng Panginoon ang ganitong kasalanan. Alam niyo po ba, sa eskwelahan, tinuturo ang ganito, iba't ibang sexual sins, pero hindi ipinapakita na kasalanan. Kaya dapat sa church nating pag-usapan ang mga ganitong kasalanan, tinuturuan natin ang ating mga anak dahil nakikita nila sa kung paano kinokondemn ng Panginoon ang ganitong klaseng sexual sin. Ang main problem ni Lot, marami siyang problema. Pero ang main problem niya, dahil siya ay isang Kristiyano, hindi siya namuhay ng banal at malinis sa harapan ng Panginoon na sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang nangyari, pinabayaan niya ang kanyang sarili at pinasa niya sa kanyang mga anak. Winasak na ng Panginoon ang Sodoma, pero naiwan ang Sodoma sa puso ni Lot at sa puso ng kanyang mga anak. Ito ang isang example ni Lot at ng kanyang mga anak na hindi natin dapat tularan. Kailangan makita ng ating mga anak na seryoso tayo pagdating sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Especially tayong mga magulang. Pare-parehas ang desire natin na gusto nating maligtas ang ating mga anak. At ang isang mabisang paraan na makita ng ating mga anak ang ating pag-ibig at seryoso tayo na sila ay lumapit kay Jesus. Kailangan makita sa atin na seryoso tayo sa kabanalan. Na kahit sa pagtingin lang, paggamit lang ng ating Facebook, maingat tayo. Binabantayan natin ang ating sarili. Sa ating mga decisions na ginagawa, kailangan makita ng ating mga anak na ang priority natin ay ang kingdom ng Panginoon. Ang Word of God, ang church, at hindi ang kabuhayan. Kailangan makita ng ating mga anak sa atin na hindi tayo willing mag-compromise, na temporary lang tayo sa mundong ito at ang hinihintay natin ay ang glory sa langit. Alam niyo po, kapag ganyan ang ating buhay, hindi mahirap para sa mga bata na paniwalaan ang gospel na ating sinishare sa kanila. In closing, makikita po natin na ginawa ng mga anak ni Lot ang matinding sexual sin na ito habang nakikita nila ang usok sa Sodoma at Gomorrah. Hindi ba? Ang ibig sabihin, kahit ang impyerno ay hindi kayang baguhin ang puso ng isang tao. Ang tanging pwedeng magbago lang sa puso ng tao ay ang biyaya ng Diyos. Kapag ang Holy Spirit, bigyan niya ng bagong buhay ang isang tao at marinig niya ang mabuting balita, siya po ay mananampalataya kay Jesus at babaguhin ng Panginoon ang kanyang buhay paunti-unti.
na sinasabi sa atin, wag lang nating turuan ang ating anak sa kung ano ang mali at tama. Kailangan din nating i-share araw-araw sa kanila ang mabuting balita. Kailangan nating i-share ang gospel sa kanila. Dahil ang gospel lamang ang power ng Diyos para baguhin ang kanilang mga puso. At ang Holy Spirit na namumuhay sa atin bilang mga mananampalataya, ito ang nagbibigay ng desire sa atin na asamin natin, ipag-pray natin ang kaligtasan ng mga taong wala kay Jesus. At ito rin ang magbibigay ng power sa atin na maging matyaga, masipag na i-preach ang gospel individually at bilang isang iglesia. Dahil alam natin walang ibang paraan upang maligtas ang taong makasalanan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. At papaano nila maririnig ang mabuting balitang ito kung hindi po natin dadalhin sa kanila? Tayo po ay manalangin at pagkatapos ay awitin natin ang ating closing hymn. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag sa aming mga puso at kaisipan. Nabubuhay kami, Panginoon, sa mundong ito na nagkalat ang iba't ibang klase ng kasalanan, na malakas ang pressure na umayon kami sa mundong ito, sa mga kasalanan sa mundong ito. Panginoon, kailangan po namin ang iyong tulong. Ipakita mo sa amin kung gaano kadali para sa amin, kung gaano kasama ang aming mga puso, na napakadali para sa amin na matempt upang humiwalay kami, Panginoon, upang maging maingat kami sa aming mga buhay, upang hindi kami makipaglaro, Panginoon, sa kasalanan sa mundong ito, Panginoon, upang mas lalo kaming lumapit sa iyo, magdepende sa iyo, sa iyong mga salita, sa panalangin, Panginoon, sa aming fellowship sa iyo. At tulungan mo din kami, Panginoon, na ma-realize namin ang tanging paraan para baguhin mo ang buhay ng isang taong makasalanan ay sa pamamagitan lamang ng mensahe ng mabuting balita. Ito ang ginagamit mo, Panginoon, para iligtas mo ang mga taong pinili mo na noong una pa. Tulungan mo po kaming maitanim ito sa aming mga puso. Maunawaan namin upang magpatuloy kami, Panginoon, bilang isang iglesia na maging matapat sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Habang kami po ay nagdidepende sa iyo, Panginoon, sa paglakad namin sa kabanalan. At ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo